Nagkaubusan na ng mga lalaking recruit ang Ukraine para sa kanilang sandatahang puwersa, kaya't sila ay umaasa sa mga kababaihan at mga mas bata na mga lalaki upang mapalakas ang kanilang hanay. Ang pagbabagong ito ay inaasahan na tulad ng aming naunang babala at ito ay naging epektibo noong October 1 nang ipinatupad ang isang bagong batas ukol sa pag-akyat. Sa ilalim ng batas na ito, lahat ng mga babae sa Ukraine mula 18 hanggang 60 years old ay ngayon ay obligadong magparehistro para sa serbisyong militar. Ang obligasyong ito ay nagdulot ng mga kakaibang dynamic, lalo na sa mga kababaihang kabataan na nakikisaya sa mga nightclub sa Kiev. Ang mga video ng mga kababaihang ito na nag-i-enjoy ay nagdulot ng mga tanong ukol sa kanilang dedikasyon sa pambansang depensa. Ano man ang naging dahilan, at ito ay umabot pa sa punto na hinimok ni Pangulong Zelensky na itigil ang pagpaparty at sumali sa laban. Gayunpaman, ang kanilang mga anyo ay maaaring nakakalito dahil ang mga kababaihang ito ay maaaring magpatunay ng mga mahusay na kasangkapan sa harap ng mga mabigat na kondisyon sa panahon ng taglamig. Sa mga nakaraang linggo, ang Ukraine ay naglabas ng mga video ng pag-recruit na layunin na maghanda sa mga kababaihan para sa kanilang mga papel sa pagsisikap ng NATO na digmaan. Ang pangangailangan ng bansa para sa karagdagang mga tauhan sa militar ay malubha at sila ay aktibong nag-inganyo ng mga kababaihan na magparehistro at makilahok sa adhikain. Sa ilalim ng kaganapan, may nakababahalang katotohanan. Ang Ukraine na may reputasyon para sa katiwalian na maraming kabataang lalaki na dapat sanay naglilingkod sa militar ay umaayaw sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga opisyal ng gobyerno. Ang mga lalaking ito ay maaaring umalis sa bansa o mag-enjoy sa gabi-gabi habang patuloy ang kaguluhan. Hindi pa malinaw kung ang mga kababaihan na may mga yaman ay magagawang maiwasan ang pag-akyat sa pamamagitan ng parehong paraan na magpapahintulot sa kanilang magpatuloy sa kanilang lifestyle sa mga nightclub. Kamakailan, iniulat ng CBS News ang umuunlad na buhay gabi sa Kiev. Kahit na may patuloy na digmaan at pag-atake ng misil sa bansa, ang mga bar, club at mga restaurant ay puno ng aktibidad at tila nga na kahit ang ilan sa mga mayaman na kabataan sa Ukraine ay hindi direktang naapektuhan ng kaguluhan. Tunay nga, patuloy ang kalagayan na ito at ito ay nagbibigay ng mga tanong kung bakit ang mga kabataang lalaki ay tila walang ginagawa, nagpapainom at iba pang inumin habang nagkakasama. Ang sagot muli ay nasumpungan sa mga pang-ekonomiyang aspeto. Hindi pa malinaw kung paano ito magbabago. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na noon ay iniulat ng CBS na ang mga digmaan ay nakakaapekto sa Kiev at ang lungsod ay nasasalanta. Ang pagkakaibang ito ay nagpapatanong kung bakit ang mga tao ay maaaring magpatuloy sa kanilang mga gawain sa kabila ng mga ganitong mga kalagayan. Ang bagong batas, epektibo noong October 1, ay nagbibigay daan sa mga kababaihan na mas malayang umalis ng bansa nang walang mga paghihigpit. Maaaring maraming kabataang babae ang magsimulang maganap ng mga oportunidad sa iba't ibang bahagi ng Europa kung ang ibang mga bansa ay handang tanggapin sila. Ito ay kaiba sa mga lalaki na limitado at hindi maaaring umalis ng Ukraine kung sila ay nasa tamang edad para sa paglilingkod sa militar. Hindi pa malinaw kung gaano karaming mga kababaihan ang pipiling umalis ng bansa. Nagtipon si Pangulong Zelensky ng pulong kasama ang 250 corporation sa industriya ng depensa mula sa 30 iba't ibang bansa na sa kalaunan ay magiging bahagi ng mga kita mula sa kaguluhan. Nagkita sila upang itatag ang mga pabrika ng armas sa loob ng Ukraine na naglalayong alisin ang pangangailangan na umasa sa mga panlabas na pinagmumula ng armas. Malinaw ang mensahe ni Zelensky sa kanila. Dapat nilang gumawa ng mga armas sa Ukraine na nagsisigurong ang bansa ang may pangunahing pagkakaroon ng akses sa mga armas na ito. Tunay nga ang konsepto dito ay itatag ang mga pabrika sa loob ng Ukraine upang hindi na sila kailangang umasa sa ibang bansa tulad ng Alemanya at France para sa mga supply ng armas. Tinawag ni Pangulong Zelensky ang inisyatibong ito na Arsenal of Democracy at Arsenal of Free World. Kalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo. I-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Sa kanyang talumpati, ilang beses na binanggit ni Zelensky ang pariralang industriya ng depensa na nagpapalakas ng intensyon ng Ukraine na lumikha ng magandang ekonomiyang kalagayan para sa mga kumpanyang may kinalaman sa sektor ng depensa ng Ukraine. Ano man ang kanilang sitwasyon sa kasalukuyan o sa hinaharap. Ipinahayag ni Zelensky ang mga damdaming ito sa tweet. Binahagi ang mga detalye tungkol sa unang forum sa industriya ng depensa na ginanap sa Ukraine.
kung saan nagtipon ang 252 mga pangunahing kumpanya sa depensa mula sa higit 30 bansa, kabilang ang North America, Australia at Asia. Bagaman ang kasigla ni Zelensky para sa pagbuo ng isang malakas na industriya ng depensa ay maaaring mag-iba mula sa negatibong kahulugan na madalas na nauugnay sa termino, wari lubos siyang committed sa pagtutulungan. Mahalaga na tandaan sa karaniwang tinatanaw na may katiwa-tiwala at kritisismo ang military-industrial complex. Ang pangarap ni Zelensky ay sumasalaysay sa interes ng industriya ng depensa dahil nagsusumikap silang gawin ang Ukraine bilang isang pangunahing sentro ng pagmamanupaktura ng armas na pinupondahan hindi lamang ng buwis mula sa Amerika kundi pati na rin sa tulong ng mga bansa tulad ng UK, Alemanya at Canada. Nagtaas ang suporta sa pinansyal at ang pagpapadala ng armas ng mga bansang ito sa Ukraine kahit papatuloy na lumalala ang mga lokal na hamon. Kung wala ang military-industrial complex, ito ay magiging mas malantad sa banta ng mga tinatawag na masasamang tao, mga manggugulo na maaaring magdulot ng mas mababang kaligtasan. Isang pangunahing beneficiary ng malawakang sistemang ito ay ang BlackRock, isang malaking financial institution na may malalaking bahagi sa mga pangunahing kumpanya sa industriya ng depensa tulad ng Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics at Northrop Grumman. Ang malaking papel ng BlackRock ay kamangha-mangha. Sa praktika, ginagawang isang pangunahing player ito sa mga kumpanyang ito ng depensa. Nasa kasamang palad ay ang pangunahing mga makikinabang ng pondo ng Pentagon. Ayon sa mga ulat ni William Hartung, ang mga tagagawa ng armas na sinusuportahan ng BlackRock ay nangunguna sa kontrobersyal at mamahaling $1.2 trillion na programa ng modernisasyon ng mga armas na nuclear Pentagon. Layunin ng inisyatibong ito na likhain ang isang bagong henerasyon ng mga nuclear bomber, ballistic missile submarines, nuclear warheads at submarine-launched ballistic missiles, kung saan ang mga kumpanya tulad ng Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin, Honeywell, Bechtel at iba pa ang malalim na nakatutok. Sa unang tingin, kumikita ang BlackRock mula sa produksyon ng armas at mula sa mga pagsisikap sa pag-rebuild pagkatapos ng mga labanan. Ang ganitong dobleng papel ay nagbibigay daan sa isang nakakaengganyong business model. Ang BlackRock ay nagbibigay kontribusyon sa pagkasira ng Ukraine at pagkatapos ay nagpapakialam sa pag-rebuild nito. Kaya't nauugnay sa dalawang bahagi ng proseso. Ito ay nagdudulot ng mga tanong ukol sa kung paano ang isang institusyong pinansyal ay maaaring mag-operate sa parehong destructive at constructive na aspeto ng isang kaguluhan. Dagdag pa rito, mahalaga rin na bigyang diin ang BlackRock ay may malalaking impluwensya sa larangan ng media. Sa sitwasyong ito kung saan na sila ay nakasangkot sa pagkasira at pag-rebuild, madalas na tumutugon ang media sa pagsuporta sa mga aktibidad na ito. Ang pagsusuri sa mga korporasyon na nagbibigay ng balita ay nagbibigay ng ebidensya ng ganitong ugnayan. Halimbawa, ang mga anchor ng CNN tulad ni Erin Burnett ay nagbibigay diin sa mga ekonomikong benepisyo ng kita ng BlackRock mula sa digmaan at ipinakita ang positibong epekto nito sa mga kumpanya at trabaho sa Amerika. Inilalabas nila kung paano ang pangkalatan, ang malaking bahagi ng pang-impluwensyang ito ay napapakinabangan sa Amerika sa pamamagitan ng pagsusustento ng lokal na pagmamalupaktura ng depensa at pagtulong sa mga pag-extend ng workforce sa mga lugar tulad ng Camden, Arkansas, kung saan plano ng Lockheed Martin na madagdagan ang kanilang workforce ng 20% dahil sa mas mataas na demand para sa military equipment. Tunay nga ang ating nasaksihan dito ay isang malaking paglipat ng pondo ng gobyerno patungo sa mga pribadong kamay sa loob ng Amerika. Nakakalungkot na makita ang pera na umaagos patungo sa military-industrial complex kapag ito ay konektado sa mga aksyong nagdudulot ng pinsala at pagkawala ng buhay. Ang impluwensya ng BlackRock sa larangan ng media ay kahanga-hanga, lalo na ang kanilang acquisition ng karagdagang shares sa Fox News. Noong unang bahagi ng taon, maalala na nakaranas ng repercussion si Tucker Carlson matapos ang pag-ere ng isang ulat tungkol sa BlackRock. Ito ay nagbibigay ng mga tanong ukol sa dynamics ng kapangyarihan na nasa pagkilos na maaaring makaapekto sa independensya ng mga mamahayag. Ang patungkol sa digmaan sa Ukraine na nagdulot ng malaking pinsala at inagaw ang maraming buhay ay patuloy dahil sa mga aksyon ng administrasyon ni Biden. Sila ay may kakayahan na itaguyod ang kapayapaan ngunit hindi ito ginagawa na nagdudulot ng mga alalahanin ukol sa kanilang motibo. Nakakalungkot na makita ang ganitong kahirapan at pinsala para lamang sa kita.
Inihayag ng BlackRock na ang digmaan ng Ukraine ay nagbibigay ng pagkakataon upang gawing kapitalista ang bansa. Ang perspective na ito ay nagpapahayag ng mga naunang pagkakataon kung saan kumita ang mga korporasyon at mga individual mula sa kaguluhan, tulad ng ugnayan ng Halliburton sa Iraq War. Sa kabilang dako, nakakalungkot na amining napakaraming buhay ng mga lalaki ang nawala sa Ukraine sa gitna ng digmaan ng NATO na nagpapakita ng kawalan ng paki sa mga taong nagpapatuloy sa ganitong mga kaguluhan. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Anong masasabi mo sa kalagayan ngayon ng Ukraine? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.